Matagal nang diskarte ni Rolando ang maloob ng bahay ng iba upang makapagnakaw. Malinis siyang magtrabaho at wala siyang iniiwang bakas. Paano ba naman kasi yung bawat bahay na kanyang pinapasok ay pinag-aaralan niya muna? Gaya na lamang ng isang bahay na yon na binabalak niyang looban. Napag-alaman niya na isang matandang lalaki lamang ang nakatira roon. Hindi nito kasama ang pamilya. Ang tanging kasama lamang ay ang mga alagang aso na pagkarami-rami. Kaya iyon na lamang ang iiwasan niya. Dahil kung nagkataon na mahuhuli siya ng mga hayop, matutunugan siya ng matanda. Pero dahil napag-aralan niya naman na ang bahay at isa pa ay wala naman nang magagawa ito sa kanya kung mahuli man siya, nagpatuloy na nga siya sa kanyang binabalak. Noong gabing yon, kung sana'y tahimik na ang buong paligid, dito na siya nagsimula. Inakyat niya ang pader na bakod at sa kabutihang palad, nakapasok naman siya na ligtas at hindi naririnig ng mga aso. Lumapit siya sa main door at sinubukan itong pihitin. Laking tuwa niya dahil nagbukas ito at tingin niya ay nakalimutang isara ng matandang lalaki. Nang masilayan niya ang salas, namilog ang kanyang mga mata. Dahil nakatiwangwang lamang roon ang mamahaling laptop, television at mga relo ng lalaki. Napangisi siya at nilapitan ang mga kagamitan. Isa-isa niya itong kinulimbat at inilagay sa malaking lalagyanan. Nang matapos niya nang kunin ang lahat ng iyon, dumiretso naman siya sa kusina at nagbabaka sakaling may makita pang iba roon. Basta magkasya lamang sa lalagyanan dahil may espasyo pa naman ito. Pero laking gulat niya nang mabungaran na naroroon pala ang matanda at pati na rin na mga alagang aso nitong galit na nakatitig sa kanya. Ang isa pang ipinagtataka niya, may mga sangkap nang nakahanda sa mesa na para bang may lulutuin. Ito. Maligayang pagdating. Kanina ka pa namin hinihintay na mga alaga ko. Mabilis namang inilabas ni Rolando ang kanyang baril. Ano ang ibig mong sabihin? Magsusumbong ka sa mga pulis? Pwes, hawak ko na ang buhay mo at hindi mo na yun magagawa. Wika ni Rolando habang nakatutok sa matanda ang baril. Tinawanan lamang siya nito na para bang hindi ito natatakot sa kanya. Maaring hawak mo nga ang buhay ko, pero yung mga anak ko ay hindi. Nagtaka naman si Rolando sa inihayag nito. Pero saglit lamang iyon dahil nasilayan niya na mas bumalasik ang anyo ng 10 aso. Dumoble rin ang laki nito, lumaki ang mga pangil habang umaagos ang laway nila. Dito napagtanto ni Rolando na yung tinutukoy na matanda na mga anak nito ay ang mga aso. Dito niya nalaman na may sa demonyo pala ang lalaki. Bago pa makagawa ng hakbang si Rolando, sinunggaban na siya ng mga halimaw.
Ang iba ay tinalunan siya sa balikat at siya ay kinagat roon. Samantalang yung isa ay sa leeg. Talagang nginat-ngat ito at doon ay sumirit ang dugo. Ang iba naman ay pinagtulungan siyang pabagsakin sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang mga paa. Hindi na siya nakalaban pa at nabitawan pa niya ang kanyang armas. Ramdam niya ang sugat sa leeg na para siyang nilaslasan ng patalim. Sa kanyang pagkakahandusay sa sahig, dito mas lalong umagos ang masaganang dugo. Ramdam niya nang malapit na siyang mamatay dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. At bago pa tuluyang magsara ang kanyang mga mata, naaninag niya ang matanda na nakatayo na habang nakangisi itong nakatingin sa kanya. May hawak-hawak pa itong napakatalas at malaking patalim. At dito ay pinagpipira-piraso na siya na parang kinakatay na hayop. Lingid sa kaalaman ni Rolando, matagal nang gawain ito ng matandang lalaki at ang kanyang mga anak na aswang. Sinasadya nila na bukas ang main door para malooban ng mga magnanakaw. Ang palagi nilang biktima, siyempre, yung gantong uri ng tao. Nakapangasawa ng isang aswang si Mang Pilong na may-ari ng bahay. Ordinaryo siyang tao, pero natuto na rin siyang kumain ng laman ng tao. Naimpluwensyahan siya ng kanyang misis. Ngayon, napatay na ang misis ni Mang Pilong. Sila na mga anak na lamang nila ang nagpapatuloy sa kanilang gawain. Ang bitagin ang mga magnanakaw sa sarili nilang tahanan. Samantala, makikita sina Mang Pilong at ang 10 niyang mga anak na babae na pinagsasaluhan ang laman ni Rolando na ginawa na nilang nilaga. Hanggat may mga magnanakaw na magtatangkang loobin ang kanilang tahanan, patuloy silang mabubuhay sa karne ng tao. Wakas.